Sa araw na ito mga kalabs, nagpunta na naman kami ni Papang sa sakahan. Dahil hindi makapasok dito ang motorsiklo kasi nga medyo maliit na ang daanan, kaya naglakad na lang kami ni Papang. Medyo malayo ang lalakarin pero okay lang sa akin. Kasi parang ehersisyo na yan sa akin kasi kailangan natin maglakad araw-araw para maging maganda ang ating kalusugan. At pagdating namin dito sa sakahan mga kalabs ay talagang nag-umpisa na si Papang na maglinis dito sa mga pilapil. Kasi dito sa banda na ito mga kalabs, dito ang paglalagyan namin ng punlaan ng palay. Kasi pag uulan ito paggabi ay makakaipon na ng tubig sa sakahan at baka makatraktor na sila Papang. Grabe na talaga ang tirik ng araw mga kalabs. Bandang alas 8 na yan mga kalabs, hindi si Papang nakapunta dito ng maaga kasi nga nag-spray din siya sa mga kanal. Inisprayhan niya kasi yung mga damo para makatuloy-tuloy ang pagdaloy ng tubig sa kanal. Kaya pagka uwi niya, sabi niya sa akin na maglilinis muna siya dito sa sakahan. At sinamahan ko na rin si Papang pumunta dito kasi nga tapos ko nang mahatid si Janila sa paaralan. At sabi ni Papang, umupo na lang daw ako kasi nga sobrang init talaga. Sa totoo lang mga kalabs, hindi naman talaga ako pinapatrabaho ni Papang sa sakahan. Pero gusto ko talagang tumulong. Pero ngayong araw na ito, hindi talaga pwedeng tumulong tayo mga kalabs kasi nga sobrang init talaga ng panahon. At ang magagawa ko lang talaga mga kalabs ay mahatiran si Papang ng tubig. At ito lang talaga ang magagawa ko palagi pag makapunta ako ng sakahan, yung hatdan siya ng tubig kasi nga sobrang init at tirik ng araw. At kailangan talaga makainom siya palagi ng tubig kasi nga sobrang init para iwas dehydration na rin. At itong ginagawa ni Papang, buti na lang may mga dahon ng niyog dito at inilagay niya dito. So ganito talaga katirik mga kalabs ang araw, sobrang init na init talaga. Ganito talaga ang ginagawa namin mga kalabs pag mag-umpisa na talaga ang land prep. Meron naman talaga kaming grass cutter mga kalabs pero hanggat hindi talaga busy pa si Papang ay ito talaga ang ginagamit niya. Pag hindi niya na talaga kaya mga kalabs ay grass cutter na ang ginagamit niya. So ganito talaga mga kalabs ang buhay naming magsasaka. Hindi ko sinasabing kawaan nyo kami pero gusto ko lang talagang makita nyo ang aming mga gawain. Kasi akala ng iba ay simple lang talaga ang magsasaka pero hindi nila alam masyado talagang mabigat ang mga gawain dito. At baka sabihin na naman yan sa mga bashers ko na hindi kasi nag-aral lang mabuti kaya nagsaka. Ay hindi naman sa ganun mga kalabs, ganito talaga ang pamumuhay namin dito. At proud talaga kami sa aming trabaho. Kasi hindi lang kami basta-bastang magsasaka mga kalabs kasi proud magsasaka talaga kami. Sa mga katulad naming magsasaka, palagi talaga nating isigaw sa buong mundo na proud magsasaka tayo. At dahil natapos na ni Papang ay umuwi na kami mga kalabs. At dahil napadaan kami dito, mas uupo lang kami ay manakita na namang tatrabuhin si Papa. Nilagyan niya kasi ng lupa yung madadaanan namin. Akala ko magpapahinga lang kami dito kaya lang may nakita na naman siyang tatrabahuin. Ay naku Papang. Pinabayaan ko na lang mga kalab kasi importante naman talaga na malagyan ito kasi dadaanan kasi ito namin mga kalab. Ang daanan na ito mga kalabs ay medyo madulas pag umuulan. Nilagyan niya ng lupa kasi nga inaanod ng tubig. Pwede naman namin talaga yung hindi pansinin mga kalabs pero hindi naman talaga pwede kasi nga dumadaan din tayo dyan. Ika nga love your neighbor. Thank you for watching and have a blessed day everyone mga ka-farmers. Love lang tayong lahat.